everyone, and welcome to the 4th episode of HR Bites. Nakakaapat na episodes na po tayo. And this afternoon naman po, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa resignation and termination due to just causes. Last time, ang pinag-usapan natin ay termination due to authorized causes. Ngayon naman po, mag-focus tayo sa termination due to just causes and resignation. Ayan po. So, handa na ba kayo na matuto ulit? Ang resignation ay isang act ng isang employee para tapusin na ang employee-employer relationship. Usually, ang ginagawa dito is magsasubmit ka ng resignation letter sa boss mo para sabihin kung kailan ang effectivity ng iyong resignation. Dapat may 30 days yan ha, kasi yaan ang naaayon sa batas. Sabi sa Article 285 ng ating Labor Code, kailangan may 30 days bago yung effectivity date ng isang resignation. Otherwise, kung ano man ang damage na masuffer ng isang kumpanya dahil sa biglaan mong pag-alis, maaari kang i-penalize dito ng employer mo. Kailangan bang i-approve pa ang resignation letter mo, lalo na kung within 30 days or nagbigay ka naman ng 30-day notice period? Kung merong 30-day notice period, hindi na to kailangan ng approval ng boss mo. Pero, dapat na-acknowledge niya ang iyong resignation letter. Ngunit, kung ang iyong resignation ay less than 30 days, kailangan ito ng approval ng boss mo. Dahil, tulad nga ng sabi natin kanina, nire-require ng batas ang 30-day notice period. Maaari lamang itong paiksiin or i-waive pag pumayag ang iyong boss. May exception dito. Pinapayagan na ikaw ay mag-immediate resignation kung merong serious insult to the honor and person of the employee, inhuman and unbearable treatment accorded to the employee by the employer or his or her representative, crime committed against the person of the employee or any immediate family member of the employee, or other analogous cases or similar causes. Okay? Pero ito lang ang mga basehan or ito lang yung mga grounds kung kailan inaalaw na magkaroon ng immediate resignation. Outside of this, hindi ka po pwedeng basta-basta na lang umalis. Tandaan, kung maayos kang tinanggap ng isang employer, dapat maayos din ang inyong paghihiwalay. Bilang employer, ano naman ang dapat mong gawin pag ikaw ay nakatanggap ng resignation letter? Ang po pwede mong gawin ay basahin ang resignation letter, i-check kung nag-comply sa 30 days, at kung hindi siya nag-comply sa 30 days, pagdesisyonan mo kung i-accept mo ba ito or i-require mo siya na mag-30 days. Kung nag-file siya at may 30 days naman na palugit, ang susunod mong gagawin ay magbigay ng official acceptance of resignation. Ito ay para ma-document ang pag-accept mo ng resignation ng isang empleyado at pwede mo na rin banggitin doon kung kailan ang effectivity nito, ano ang mga dapat niyang gawin para makapag-clearance siya, at sino po pwede niyang kontakin para makahingi siya ng update tungkol sa kanyang final pay. Ngayon, kung less than 30 days at iyong tatanggapin ito, ganun din ang proseso na susundin mo. Pero kung hindi mo ito tatanggapin, ang iyong acceptance of resignation ay pwede mong gamitin para sabihin sa kanya at i-require sa kanya na mag-render siya ng 30 days. Bakit importante ang official acceptance of resignation? Sakasakali man, let's say nakapag-isip si employee at naisipan niya na huwag nang mag-resign at i-retract ang kanyang resignation, nasa sa inyo na ngayon kung i-accept niyo yon or hindi. Ang official acceptance of resignation ang magpapatunay na officially tinanggap niyo na ito at maaari niyo hindi natanggapin ang kanyang retraction. Isa sa mga dapat din nating tandaan na during the 30 days na nagre-render si employee, subject pa rin siya sa disciplinary action dahil parte pa rin siya ng company. Pero, ingatan din po natin ang pagbibigay ng disciplinary action pag nasa rendering period na ang inyong empleyado. Tandaan, paalis na yung empleyado nyo. Mas maganda pa rin na kung aalis man siya, ay maganda pa rin ang experience niya. Kung sa tingin nyo ang ginagawa niyong violations ay dapat bigyan ng disciplinary action, go ahead. Pero kung ito naman ay maliit na bagay at hindi naman malaki ang magiging impact sa organization, baka po pwedeng kausapin na lang si empleyado para hindi niya uulitin ang ganong gawain pag nasa ibang employer na siya. So, ibig bang sabihin nito na
pag kunwari terminate ka ng iyong employer due to just cause, ay kailangan pa ng 30 days? Hindi po. Pag ikaw po ay terminate due to just cause, maaari itong mag-take effect immediately or sa kung anumang date ang nakikita ng employer ng karapat-dapat para doon sa iyong kaso. So ano-ano ba yung napapaloob sa just cause? Pag sinabi natin termination due to just cause, kasama po dito yung serious misconduct, willful disobedience by the employee of lawful orders of his or her employer or representative, gross and habitual neglect by the employee, fraud or willful breach of the employee of the trust given to him by his employer, commission of a crime or offense by the employee against the employer or any of his immediate family member or any of his duly authorized representative, and other analogous causes. Other analogous causes could include loss of confidence, conflict of interest, at iba pa. Pero tandaan natin na hindi po pwedeng basta-basta tanggalin ng isang empleyado due to just cause. Dapat meron pa rin pong due process. At ang due process po, ang ibig pong sabihin nito ay sumunod tayo sa twin notice rule. Notice to explain at notice of decision. Pag nagkaroon ng isang incident or isang paglabag sa anumang nakalagay sa inyong code of conduct, dapat meron munang ini-issue na notice to explain. Ito ang dokumento na nagsasabi doon sa empleyado na kailangan niya ipaliwanag kung bakit siya hindi dapat bigyan ng disciplinary action. Nasa NTE din nakapaloob kung ano ba yung violation na nagawa niya at kailan niya ito ginawa. Dapat ang NTE nyo ay kumpleto ang detalye. Hindi po pwedeng vague. Hindi po pwedeng open to interpretation. Dapat specific ito. Once na nakapag-issue na kayo ng NTE, ang susunod naman dito ay dapat hintayin nyo ang written explanation ng empleyado. Kung ang kanyang ginawa ay maaaring mag-lead sa suspension or termination, mahalagang bigyan siya ng at least 5 days. 5 calendar days para maipaliwanag ang kanyang side. The longer the better. Kasi ibig sabihin nito, binigyan nyo talaga ng ample time si empleyado para i-explain ang kanyang side. Ang nire-require lang po ng batas ay at least 5 days. Hindi po kailangan na sobrang haba, pero kung mag-request po ang inyong empleyado na baka po pwedeng i-extend, why not? Diba? Mas maganda na alam nyo lahat ng detalye bago kayo magbaba ng inyong notice of decision. Ngayon, ang NOD or notice of decision, dito na nakapaloob kung ano man ang disciplinary action na kailangan nyo ibigay sa isang empleyado. Kumpleto rin dapat ito. Dapat napapakita dito without a doubt na guilty nga talaga ang isang empleyado. Ano ang kanyang na-violate, ano ang magiging resulta ng violation na ito, at ano ang naging basis nyo para sabihin na meron ngang violation na naganap. Pinakamahalaga ay ang magkaroon ng grievance mechanism. Ibig sabihin, kung hindi siya agree sa nakalagay sa iyong NOD, dapat merong paraan para mag-raise siya ng kanyang concern. So, ibig sabihin, dapat meron kayong way at meron pang isa pang tao na po pwedeng mag-handle ng kung ano man yung mga concerns na ni-raise niya para sa NOD. Paano kung NTE pa lang ayaw na niyang tanggapin? Kung ayaw niyang tanggapin ng NTE, po pwede niyong papirmahan sa 2 witness na nagsasabi na itong taong to ay ayaw niyang tanggapin yung NTE. Tandaan na ang NTE ay hindi pa disciplinary action mismo. At dapat may explain natin ng maigi yun sa employee na ito ay way lamang para malaman natin kung ano ba yung side niya at hindi para parusahan siya kagad. I hope meron na naman po kayo natutunan sa episode na to ng HR Bites. Ika-4 na natin ito. Ang topic po na ito ay sinuggest po ni Harlan Donado, classmate ko po nung high school. So I hope po, Kuya Harlan, ay nasagot ang iyong mga katanungan pagdating sa termination at pagdating din sa resignation. Kung kayo po ay may mga suggested na topics, comment nyo lang po or i-message nyo lang po kami sa Uprush or message nyo lang po ako sa aking FB page para maisama po natin yan sa mga future episodes pa ng HR Bites. Hanggang sa susunod!